Hello guys, welcome sa another car review. Baka isipin nyo, Suzuki Swift to pero hindi. Ito yung Suzuki Desire 2022 GL Plus na AGS. No, pag-usapan natin yung mga pwede natin makita sa sasakyan na to. Kamusta kaya yung performance niya? Worth the money kaya siya? At itong specific unit na to, kung bibilin mo to, magkano kaya siya? Yan at ang iba pa pag-uusapan natin sa video na to. So stay tuned lang kayo. So by the way guys, special thanks muna sa Manila Auto Display sa pagpapareview nila sa atin ng unit nila na binibenta. Kaya kung naghahanap kayo ng quality na affordable na used vehicles, feel free na i-click nyo yung website nila sa description box below. No? Pwede nyo silang i-visit. Marami pa silang binibentang sasakyan. So isa lang to sa mga yon. So pag-usapan natin mamaya yung magandang deal kapag nagplano kayong kunin itong Suzuki Desire unit na to. So ready na ba kayo? Pag-usapan natin itong Suzuki Desire GL Plus 2022 model. Tara, let's roll! So di ba kanina guys, sabi ko binibenta ito ng Manila Auto Display. So pag-usapan muna natin yung presyo niya. Itong 2022 model na Suzuki Desire GL Plus AGS ay binibenta nila sa halagang 488,000 pesos. 488,000 pesos for a 2-year-old vehicle. Ang tinakbo lang niya 9,200 kilometers. So almost brand new pa siya. Papasok pa siya sa very almost brand new condition, At makikita nyo rin mamaya, talagang almost brand new pa yung hitsura niya, guys. So, para sa akin, worth it na yung presyo niya. Sa iba pa nga, mas mataas pa yung tinakbo nun. Pero sa kanila, yun yung price nila. Open din siya for financing, Ilalagay ko sa screen yung sample computation mula sa kanilang website. At ito pa guys, kung i-avail nyo tong unit na to or iba pa nilang unit, pwede nyo gamitin yung ating coupon code, MADCARTALKS, nakalagay dyan sa screen. Anong benefit niyan pag ginamit nyo yung coupon code na yan? Free transfer of ownership na yun guys. So isipin nyo, nakakatipid kayo ng around 10,000 to 15,000 pesos. So kung bibili kayo sa kanila, gamitin nyo yung ating coupon code guys, MADCARTALKS. So yun lang para sa kanyang presyo. Okay guys, so before anything else, pag-usapan muna natin yung specs nitong Suzuki Desire. Ang engine na nakikita nyo na yan, ito ay 1.2 liters K12B. Variable valve timing o VVT gasoline engine. 4 cylinders yan guys. Hindi yan kagaya naman nakikita nyo sa ibang sasakyan like yung Race, Mirage, 1.2 liters din pero 3 cylinders. So ito 4 cylinder. So walang nginig, Kamusta yung power na napoproduce niya? Slightly higher compared sa competition. Ito ay nagpo-produce ng 82 horsepower at 113 Newton meters of torque. Lahat ng power na yan sinisend niya sa kanyang front wheel. So front wheel drive siya guys. Kanyang steering ay electric power steering. Fuel tank capacity ay 37 liters. MacPherson strut naman yung kanyang suspension sa harap at torsion beam naman sa likod. So typical na makikita natin sa ganitong klase ng sasakyan. Kamusta naman yung tech and safety features niya? Hindi siya kasing glamour ng mga modern vehicles na mas mataas yung price range. Pero para sa price range niya guys, sapat na yung ABS with EBD, may front airbag siya, may vehicle stability control, immobilizers, at ISOFIX tether. So for me, enough na yon para sa ganitong price range. So yun guys, yung front look niya guys, makikita nyo talagang kumuha siya ng inspiration sa Suzuki Swift. Kung di mo nga makikita yung likuran niya, akalain mo talagang Suzuki Swift siya sa harapan. Which is a good thing. Kasi I agree, yung second generation ng Desire, mas maganda yung itsura niya kaysa sa first generation. Mas magaganda yung cuts niya. Yung headlight niya, although halogen lahat yan, pero okay pa rin. Bagay na bagay yung shape niya sa kanyang muka. Medyo hawig lang ng konti ng Mirage siya ganitong angle. Sa baba, meron na rin siyang fog lamps na halogen. Merong black na cover na may chrome. Meron din siyang chrome sa kanyang grill. Malaki yung kanyang grill, na very bold ang datingan. At saka flat black finish. At saka Suzuki na badging na chrome din. So yun yung makikita lang natin sa harapan niya guys. Sa side profile niya guys, makikita nyo, pinasimple lang ng Suzuki yung design concept niya. Wala siya masyadong cuts na ginawa, Simple lang. Makikita nyo rin sa gilid niya yung pagka-subcompact sedan niya. Bakit?
Kasi tingnan niyo yung trunk niya guys, ang iksi lang ano. Pero don't get me wrong, no, mamaya makikita natin yung space niya dyan. Ganun din, so yung kanyang ground clearance is 145 millimeters, slightly higher sa mga competition. At ganun din, makikita nyo, dahil nga siya ay top of the line, body colored na lahat ng kanyang door handles. Pati yung kanyang side mirrors, meron na ring repeaters na kasama. Yung kanyang brake system ay disc brake sa harapan at saka drum brake naman sa likod. Alloy wheels na rin yung binigay sa kanya ng Suzuki. 15 inches yan na paired sa 185/65 na gulong. So enough na enough for city driving at kahit long drives na rin, pwede yung ganyang kalaking size ng gulong. So yun lang yung makikita natin sa side profile niya guys. Sa rear end niya guys, makikita nyo, parang kakaiba yung design ng Suzuki dito. Wala siyang kamukha na sasakyan ng Suzuki. Pero isang sure ko, ang ganda. Nagandahan ko. Gusto ko yung likod niya. Yung pagkakadesign ng Suzuki sa likod ng Dzire. Very desirable. At hindi lang yan. Hindi mo alatang budget friendly siya kasi punong-puno siya ng chrome, no? Yung Suzuki badging niya, yung Dzire badging niya, pati yung garnish niya, chrome din, ano? At hindi lang yan. No, yung kanyang tail lamp guys at brake lamps niya ay LED. O, sipin mo sa mga ganitong presyo ng sasakyan, hindi ka na maglalagay ng LED pero nilagyan pa rin nila for better visibility. Kaya ako daw sa Suzuki for doing that. Pero the rest, yung kanyang reverse light at saka signal lamps ay ano lang yan, halogen. Ganun din, makikita nyo, meron siyang 2-eye parking sensor. Wala siyang reverse camera guys ha. Pero for me, okay lang yon kasi maliit lang naman yung sasakyan. So madali mo naman siyang mamamaneuver pa atras. At pwede mo naman ipadagdag yon later on. Ano? So buksan natin yung trunk niya. Pag open mo ng trunk niya guys, bubungad sa iyo ang 378 liters of space. So for me, more than enough yon para sa ganitong classification ng sasakyan. At gusto ko rin malaki yung opening niya guys. Ano? Kaya kayang-kaya mo magpasok dito kahit yung malaking maleta. Yung large size na suitcase, kasyang-kasya dito. May extra spaces ka pa sa gilid para sa iba mong panggamit. So amazing, ano? Mukha siyang maliit sa labas pero napagkasya ng Suzuki yung 378 liters ng cargo space sa kanyang trunk. So yun lang mapapansin natin sa kanyang rear end guys. Okay guys, so let's talk about itong second row niya. Napansin ko sa kanya, very spacious, no? Hindi halata, no? Kasi subcompact sedan siya eh. Pero yung space niya, ang luwag oh. Pansin niyo, itong driving position nito guys ay sa 5'6" na height kagaya ko. Pero pansin niyo, ayan oh, meron pa akong ample amount ng leg room. Very binigay talaga ng Suzuki yung comfort dito, no? Very komportable siya sa long ride kasi yun, no? Ang luwag ng leg room. Ganun din yung kanyang seat material, kahit fabric pa rin, maganda yung texture, no? So kung dalawang full size adult ang upo rito, very komportable. Pag nagtatlo, medyo alanganin kasi malaki yung tunnel, no? Tsaka yung seat belt niya 2 point lang kapag sa gitna ka nakaupo. Ganun din guys, no, meron siyang armrest na may cup holders. No, galing, no? Usually nakikita lang natin ito sa mga upper variant or upper price range na sedan, no? Hindi sa mga subcompact, pero naglagay si Suzuki dyan. So very good, ano? May armrest na may cup holder ka pa dyan. Hindi lang yan, meron pa siyang rear aircon vents. Isa na namang feature na hindi natin nakikita sa mga ganitong price range na sasakyan, pero binigay ng Suzuki. Kaya kahit naman high mounted na doon sa harapan, no? Pansinin nyo ha, meron pa rin dito. So enough na enough yan para palamigin yung second row o yung buong cabin. So hindi ka mahihirapan dito kahit mainit yung weather. Meron din siyang 12 volt socket dyan at konting lalagyan dito. So hindi mag-aagawan sa mga charger, ano? Bukod pa yung mga bottle holder sa magkabilang door panel. So kompleto, no, yung mga features na makikita mo rito sa sa rear end niya. So hindi talaga siya tinipid ng Suzuki. So yun lang makikita natin dito sa rear end niya guys. Okay guys, so pag-usapan natin itong front end ng Suzuki Dzire, ano. Ngayon, napansin ko sa kanyang dashboard, although affordable yung sasakyan na ito, budget friendly siya, pero yung feels ng kanyang dashboard, no, kahit plastic material siya, pero yung hitsura niya at saka feels, parang premium looking, no. Hindi lang siya basta black na color, nilagyan nila ng glossy na gray accent dito, no. Pati yung aircon vents niya meron ding silver lining, no? Parang premium pa rin kahit papano, kahit
kahit affordable o budget friendly yung subcompact sedan na to. Isa din sa nagustuhan ko sa kanila guys, nilagyan nila ng aircon vents dito sa top mounted ng konti. Medyo mataas yung mounting niya. Sapat na sapat yung buga para sa mukha mo or pati dun sa pati sa second row passengers mo, abot na abot dahil level for me. Tama yung level nung kanilang aircon vent sa middle. Ngayon sa baba guys, makikita nyo 7 inches na infotainment display niya. Kompleto yan guys kompleto. Meron siyang Bluetooth, auxiliary, FM, AM, meron ding micro SD, may navigation, at higit sa lahat meron siyang Apple CarPlay and Android Auto. Kahit wired yan, for me, very very good yun. Sa ganitong price range, nilagyan ng Suzuki yan. Kaya kudos sa Suzuki for adding that feature sa kanyang infotainment display. So very good, Suzuki. So some other brands can learn a thing or two sa pagde-design ninyo ng infotainment display. Ngayon din yung kanyang aircon knobs, manual lang lahat yan, pero very very Ertiga or XL7 like yung itsura. Pati sa baba, meron tayong minor compartment dyan, kasya yung phone, may dalawang cup holders, at ito yung kanyang gear shifter. Meron siyang konting piano black finish na may silver accent o silver lining. So mamaya pag-usapan natin yung AGS sa test drive niya. Nandito yung kanyang handbrake. Ngayon dito naman sa kanyang steering wheel guys, same na rin ng ibang Suzuki cars. 3-spoke, flat bottom, polyurethane lang, Flat bottom kasi pabor sa mga malalaki yan tiyan. So very good Suzuki. Meron din siyang multimedia display dito o controls dito sa left side. At ganoon din meron siyang Bluetooth functions button dito. Akalain mo cruise control pero hindi, Ngayon panel gauge tayo. Panel gauge niya very Suzuki like yung design. Kaparehas ng ibang mga sasakyan ng Suzuki, dalawang malaking analog gauges, tachometer sa kaliwa, speedometer sa kanan, at meron din siyang trip computer sa gitna. Makikita mo yung ibang mga information like yung kanyang odometer. Other than that, wala na tayong masyado makikita sa kanya. Pero yung seat pala guys, sorry, yung seat gusto kong idiin, kahit fabric material siya, pero may bolstering, Kaya feel na feel mo pa rin yung hagod sa likod mo. Komportable pa rin siya kahit imaneho mo ng long drive. Tsaka kahit nagko-cornering ka, hawak na hawak yung likod mo. Kaya very good, sa ganitong price range, nilagyan pa rin ng Suzuki ng ganyan. Meron din pala siyang bottle holder sa magkabilang pinto, enough para sa mga malalaking mineral waters natin. Ganoon din, may pagka cloth materials din yung kanyang sidings para sa yung armrest sa left side, So very good. Komportable ipatong yung ating arms dyan. So yun lang guys, yung napansin natin dito sa harapan niya. Okay, so pag-usapan natin guys itong driving performance ng Suzuki Dzire GL Plus na 2022 model. Let's talk about yung AGS muna niya, yung automatic gear shifter niya. Hindi to kagaya nung traditional na automatic transmission na may torque converter guys. Kaya mapapansin nyo, wala siyang P dun sa gear shifter niya. Ang concept lang nito is para lang siyang manual transmission na inalis lang yung clutch pedal. So sino tumatapak ng clutch? Technically meron siyang computer chip na nagko-control nung pag-press ng clutch. So dahil doon, minsan kung galing ka sa automatic transmission, baka ma-feel mo hindi siya masyadong smooth mag-shift. Kasi nga may delay talaga siya. Kasi yun yung time na parang tinatapakan ng computer yung kanyang clutch, Kaya yan, medyo may delay talaga. Maninibago ka. So parang ang feel niya talaga guys, imagine niyo na lang, para siyang manual transmission na wala lang clutch. So binigay mo sa computer yung pag-shift para sa iyo. So yun, kagaya niyan, nararamdaman mo talaga. So kung ikaw ay manual transmission driver na mabilis tumapak ng clutch at mabilis magkambyo, maninibago ka dito. Kasi meron siya sariling pace, Yun yung feel ng AGS, which is para sa akin hit or miss. Minsan okay, minsan hindi rin, maninibago ka talaga. It will take some time, pero makakasanayan mo siya. Yun naman yun, kung araw-araw mo tong gamitin, makakasanayan mo siya. Now let's talk about engine power niya. Engine power niya, for me, more than enough para sa size niya. 1.2 liters is more than enough sa ganitong klase ng sasakyan. At surprisingly, dahil nga 4-cylinder ito, ang kanyang vibration very very less. Kaya yung NVH niya, hindi mo masyadong rinig yung engine noise. More on road noise ang maririnig mo dito. Yun lang naman. Pero engine kahit mga 2,000 yung RPM natin, kayang-kaya naman. So tingnan natin dito sa uphill, kung anong
feel niya, ano guys. So ito tatapakan ko ng konti, yun pataas Ayun, alam din nung transmission niya na kailangan niya munang i-hold yung gear longer kasi kailangan mo ng power dahil uphill. So yun. Power naman, yan tingnan natin yan. Pag diniinan mo siya, umakit naman. Yan pataas kayang-kaya ng 1.2 liter. So I think kayang-kaya rin ito iakit ng Baguio. Yan no sweat, paakyat. Yun nga lang, medyo yung transmission, nade-delay ng konti. Pero okay naman yung power. Power niya enough na enough para sa akin. Kayang-kaya niya. Ang braking, yun, malakas din yung kanyang braking. Kahit ito ay drum brake sa likod. Steering niya malambot kapag mabagal ang takbo. Kapag mabilis, medyo nag-i-stiff na ng konti. Field of view, okay lang. Common sa mga subcompact sedan. Maliit talaga siya. Kaya madali mag-adjust. Pang talaga siya tingin ko pang city drive talaga to. Dali mong ipasok-pasok sa mga tight spaces, bagay na bagay So ngayon, pag-usapan natin fuel economy niya. Sa city driving, nakakapag-produce to ng around 10 to 12 kilometers per liter, depende sa traffic, which is spectacular sa ganitong price range, pati sa size niya. Kaya okay na okay yun guys, Ganun din sa highway naman, 20 kilometers per liter. Basta hindi ka masyadong spirited yung driving mo, which is okay na okay din. Talagang sulit na sulit yung kukunin mo tong sasakyan na to. Fuel economy pa lang, bawing-bawi ka na, Suspension, napansin ko rin sa kanya guys, nasa siya more on softer side, which is uncommon sa mga subcompact sedan. Madalas yung Vios tsaka yung Mirage, naka-kompetensya nito. Yun, medyo matagtag sila. Pero ito surprisingly hindi. Given na torsion beam yung likod, tsaka McPherson strut sa harap, which is kilala yan sa pagiging budget friendly, tsaka medyo matagtag. Pero ito, more on nasa softer side siya ng konti compared sa competition. Kaya ang galing ng ginawa ng Suzuki sa suspension niya, Kaya overall guys, for me yung feel ng driving niya, para siyang subcompact sedan siya, pero more than that, yun ay bibigay niya sa'yo. Hindi siya yung parang tinipid sa features ng Suzuki. Kaya overall, gusto ko talaga yung feel ng pagdadrive nitong Suzuki Dzire. So yun lang yung masasabi natin sa sasakyan na to guys. Okay. So ngayon nakita na natin guys lahat ng pwede natin makita dito sa Suzuki Dzire. Mare-recommend ko ba siya sa inyo? Well, kung hanap mo talaga subcompact sedan na hindi masyadong masakit sa bulsa yung presyo, at ganun din, medyo angat yung features compared sa competition, masasuggest ko na ito talaga kasi maganda talaga yung features na meron siya. Parang hindi siya tinipid ng Suzuki. Engine power okay. Yun nga lang ang medyo alanganin lang ako sa kanya talaga yung automatic gear shift niya. Hit or miss siya So pwedeng magustuhan mo, pwedeng hindi. Ako more on naninibago ako Pero siguro kapag ka-dinrive mo na to ng matagal, makakasanayan mo rin ito. Yun lang naman yung napansin ko sa kanya na something to think about. May manual transmission variant naman to, just in case na nyo. Pero yun nga, yung automatic gear shifter niya, baka pwede pa siyang i-improve ng Suzuki in the future iteration. Pero other than that, wala tayong masabi, At saka di ko naman siya talagang sinasabi na pangit, yung AGS. Maninibago lang talaga kayo, lalo na kung sanay kayo sa automatic. Anyway, yun lang yung masasabi ko sa kanya, Recommended ko siya kung naghahanap ka talaga ng subcompact sedan na hindi naman sobrang mabigat sa budget. At again, special thanks muli sa Manila Auto Display sa pagpapa-review nila sa atin ng kanilang unit na ito. At syempre, kung gusto niyo itong bilhin guys, ito ay 488,000 pesos. Kung gusto niyo ma-avail yung free transfer of ownership, gamitin niyo yung ating coupon code MADCARTALKS. Punta lang kayo sa kanilang website, Manila Auto Display. Makikita niyo rin yung kanilang address sa screen. Yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to. At kung nakatulong sa inyo yung video na to para mabili or hindi itong sasakyan na to, click nyo naman yung like button. At kung di pa kayo nakasubscribe, click nyo na yung subscribe button at notification bell para updated kayo palagi sa mga latest happenings natin. So till the next videos guys, always remember, drive safe and enjoy.